Nagpapatuloy ang media forum ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Maynila. Panoorin po natin. Ang executive, merong sword, merong PNP to implement everything. Ang Congress, siya nagdi-decide ng purse o pera, nagagastusin. Samantalang ang hudikatura, ang judiciary, yan lang nag-interpret ng batas na sinasabi nilang itong pinakamahinang branch, the weakest branch of government. Although they are co-equal, but the weakest. Tama pa po ba iyon? Yun po yung tinatanong ng mga magsasaka sa amin. Tama pa po ba na weakest branch of government ang judiciary? Magandang tanong sa inyo bakit yung magsasaka pa sa Mindanao ang interesado sa tanong na yan, no? Tatapatin ko po kayo na mayroon po kaming problema sa pag-enforce ng writs namin. At sasabihin ko po na sa Mindanao may mga writs po kaming hindi ma-enforce. Baka nga yan po ang nakita ng magsasaka na nakausap nyo. Halimbawa po, sabihin namin na sa isang lokalidad, mayroong kailangang arestuhing tao. Hindi naman po kaya ng mga sheriff namin gawin po yan, kundi kailangan po niya ang tulong ng lokal na pulis. Paano po kung hindi ganado ang lokal na pulis? Natulungan kami sa pag-aresto ng isang personalidad. Maari pong dahil malakas politically siya sa lokalidad na yon. Na po, ang sinasabi ko po kulang po kami ng armas, wala po kaming kapangyarihan sa lugar na yan, at wala rin po kaming pera, wala kaming kapangyarihan i-determine kung magkano ang pera namin. Ngunit ang hula ko po tinatanong niya, ngayong nasa sentro ng usapin ang Korte Suprema at may mga sangay ng gobyerno na nagsasabing bakit siya nasa sentro ng usaping yon. Mukhang hindi siya totoong mahina, kundi malakas siya. Yun po ba? Oo nga po, Chief Justice. Ang in-expect po ng mga magsasaka na sagot nyo yes or no. Mahina, yan, totoo po ba na ang judiciary ang pinakamahinang sangay ng ating pamahalaan? Ang sabi po nila sa akin, yes or no, Ray? Yes or no? Okay. Opo. Ganito po. Sasabihin ko naman po ito. Kung ang hudikatura po ay malakas kung naniniwala ang taong bayan dito. Malakas po siya. Kung wala pong kumpiyansa ang taong bayan sa hudikatura, ang sagot po sa magsasaka sa tanong nyo ay hindi po siya malakas. Yun po ang aking sagot. Ganun po. Anyway po, kasi may follow-up question po sila. Ray, is this your second question? Yeah, second na lang. Sorry po, Chief Justice na po. Kasi po nung bata, pati sila talagang pinakamahinang branch ng government ang judiciary, no? Ang tanong nila po Ray, alam naman natin nung araw pa, yan lagi ang sinasabi ng mga lawyers, politicians, justices. Kung pinakamahina yan, ano pang power ang ikiklip ba? Sa Supreme Court o sa judiciary? Ano pa? Pinakamahina na nga yan Anong power pa ang dapat i-clamp down, i-suppress, limitless ba? Natulad ng mga naririnig namin sa radyo at napapanood sa television, yun po ang simpatya ng mga magsasaka sa inyo, Chief Justice, na tinusundan lagi ang ginagawa nyo araw-araw. Salamat po. Salamat po, Ginoong Ray. Nakakatuwa naman po na nakakapagbigay kayo ng feedback sa akin mula sa magsasaka ngayon. Sa Mindanao, sabihin niyo pag bumisita po siya sa Padre Faura, maaari po niya tayong bisitahin. Diba? Okay. Sige. The next question will be asked by Teresa Sorojano of FOCAP and Associated Press. Hi, ma'am. I have the misfortune of asking the last question for the first round. So most of the questions I have in mind have already been asked. But can you tell me, do you think
the constant criticisms by the President and Malacanang on the recent Supreme Court decisions have somehow eroded the Supreme Court's credibility, independence as an institution, or have they tainted the judiciary somehow? And what would be the repercussions for the nation? Alam niyo po yung, di ba, ang mga polling firms, ang nasa science of measuring perception, no? Since credibility is a function of the public's perception, I'm not in the science of measuring perceptions, I do not know the answer to the first subpart of your multi-part question. So I don't know whether it has eroded the credibility or the perception. I think the better answer coming from me would be only time will tell. Only time will tell. Now, is that the complete question that you had, or there was a second part to that? If these criticisms have eroded the institution's credibility or independence, what would be the repercussions? Other repercussions. I hope that people will see that it is in their interest to promote a strong and independent judiciary. I mean, the cliches about, some call it cliches already, about being the last bastion of democracy, the court of last resort, etc. Ang inyo napapanood ay ang bahagi ng media forum ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Maynila. Magbabalik pa po ang Balita Pilipinas ngayon. In their ordinary